Welcome to Donmar TV News Channel. Matapos putulin ng Department of National Defense ang kasunduan nito sa University of the Philippines na pumipigil sa pagpasok ng mga sundalo sa campus na walang pahintulot, isusunod na raw ni Defense Secretary Delfin Lorenzana ang kaparehong kasunduan sa Polytechnic University of the Philippines. PUP daw, but I haven't seen. But if they can present to me a copy, I will abrogate it also. Kinukuha pa namin ng panig ang pamunuan ng PUP. Nangunguna sa panawagang buwagin ng PUP-DND Accord ang Duterte Youth Party List Group. Kanina naghain ng reklamo laban sa grupo ang Student Council ng PUP sa NBI para ito ireklamo ng threat at harassment. Matapos daw kasi silang magsumite ng position paper sa tanggapan ng Party List Group, may tumawag sa telepono ng PUP Student Council para pagbantaan sila. Ito ang kwento naman nito. Nag-iimbento na naman itong mga, ewan ko ba, itong mga council dito sa PUP. Kesyo, tinawagan daw sila at binantaan. Yung mga pautot ninyo, dami nyong alam. Kayo-kayo lang din yan eh. So, totoo lang ha. Huwag nga nyong, ito rin eh, tinan mo, Commonwealth din eh, no? Ha? Sa totoo lang ha, pinapasok na nga sila doon sa opisina ng nung Duterte Youth para do sa kung ano man yung binigay nilang papel doon. Ewan ko ba, nagsasubmit sila ng thesis doon. Bakit doon hindi doon sa principal nila mag-submit o kaya sa teacher nila? Pinapasok na nga sila tapos tatawagan pa sila para bantaan. Ba't di na lang binantaan doon sa loob ng opisina? Ang tanga-tanga naman. Sa isang statement, sinabi ng Duterte Youth Party List na wala raw silang alam sa issue ng panghaharas. Pinayagan pa nga... Ang babaw eh. Kung ako manghaharas, bakit ko papapasukin sa opisina ko? Bahala na kayo sa labas. Magnganga kayo dyan sa labas. Anak ng tutsa, ba't ko pa ipapasukin dito kung galit ako sa inyo? Raw pumasok sa tanggapan nila sa Kongreso ang mga taga-PUP. Kung ipapatuloy daw ng mga estudyante ang pagsulong ng leftist propaganda, mapipilitan din silang magsampa ng reklamo. Ay, wag nyo nang, gawin nyo na. Wag nyo nang i-press release. Gawin nyo na, sampahan nyo na ng kaso yung mga animal na yan. Sa kaso ng University of the Philippines, pinutol ng DND ang kasunduan nito dahil nagkakaroon umano ng recruitment ng NPA sa loob ng campus. Ano ho yung nakaganyan? Yan, hulaan ninyo ha, nahulaan nyo na, di ba? In-explain ko na. Meron nag-email sa akin, talagang pinaliwanag niya sa akin kung ano ibig sabihin yan. Ang ibig sabihin po niyan, pinis na. Ha? At ngayon, naghahanda na ang militar na bumalik muli para isulong ang kaniliay. You don't have the monopoly of putting in the minds of the children. Gusto ko ito interviewin. Anong dapat nilang mapakinggan? Allow us to educate also the students Yon! about what is really happening sa perspective ng security sector. We believe in free education, free will. We believe in academic freedom. Si Dr. Jose Abueva na presidente ng UP noong 1989 kung kailan pinirmahan ang accord, dismayado sa pagbuwag ng DND sa kasunduan. Sina Senador Joel Villanueva, Grace Poe, Nancy Binay at Sani Angara naghain ng panukalang batas para gawing permanente ang pagbabawal ng pagpasok ng mga sundalo at pulis. Hindi ko maintindihan bakit talaga nila ginagawa yan, ano? Bakit sa UP lang? Hindi ko mag-gets eh. Bakit UP lang pwede yon? Anong espesyal doon? Sa ibang college, hindi pwede? Sa ibang universities? Sa UP na walang pahintulot. Binawi man ang kasunduan sa UP, bukas daw ang gobyerno sa pakikidayalogo sa mga Wag na! Huwag nyo nang kausapin ng UP eh! Sus. taga-UP. Si Presidential Spokesperson Harry Roque, na alumni din ng UP, nag-alok na mamagitna para sa dialogo nina Secretary Lorenzo. Sabi ni Banat, aren't those schools public? Yes, it's public. So it's government-owned. So mas lalo nga eh. If you're saying na kaya hindi yung Ateneo, hindi yung Lasal, kasi sinasabi mo na hindi public yon. Oo, hindi nga sila public. Pero ito, kahit public nga sila eh. Dapat nga more on the government be the one running it. They should be the one running yung mga public o sabi nating state universities na katulad niyan, di ba? Zana at UP President Danilo Concepcion. I've offered my good offices. Secretary Delfin Lorenzana has accepted and I continue to await word from President Danilo Concepcion. Chino Gaston nakatutok, 24 oras. Sabi nitong isa, si Jacques Wong, an accord is not a law.
the law still follow. Sabi nga ni Enrile, di ba wala nga daw siyang matandaan? Ewan ko ba kung dahil tumanda na siya o kaya wala siyang matandaan ha? Pero di natin alam. Sabi niya parang wala namang ganyan. Kinausap na ni Secretary Galvez yung mga senador. Naklaro na raw ni Vaccine Czar Carlito Galvez Jr. sa pulong kasama ng ilang senador ang ilang issue at agam-agam kaugnay ng bakuna laban sa COVID-19. Kabilang po dyan ang hindi niya pagwalat sa presyo ng mga bakuna. Nakatutok si Ian Cruz. Sir, may I read the... Kahit anong pilit, hindi napigas sa mga nagdaang pagdinig ng Senado si Vaccine Czar Carlito Galvez tungkol sa presyohan ng mga bibilhing bakuna ng bansa. Ang punto niya, may non-disclosure agreement ng Pilipinas sa mga pharmaceutical companies at kung isa sa publiko ang presyo, maaaring lumabag ang bansa sa kasunduan at mawala ang milyon-milyong inaasam na bakuna. Salamat, Kaya Mike, inatasan ng Miko, Pangulo si Galvez Lasida. na ipaalam kay Senate President Tito Soto ang mga detalye ng kasunduan sa pagbili ng bakuna. Oh. Kagabi, natuloy ang pulong ni Galvez at Soto. Kasama rin sina Senator Panfilo Lacson, Senator Ronald Bato de la Rosa, Okay. at Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Okay. Sabi ni Soto, nakita nila ang lahat ng mahalagang dokumento at binabalangkas sa kasunduan Yun at naman mayroon pala nga raw non-disclosure agreements Oh. na mandato ng mga international pharmaceutical companies. Ayan pala Tiniyak din daw ni Galvez na walang puwangang overpricing ng sino mang tao, entity o grupo dahil ang lahat ng bayad ay direkta sa pharmaceutical companies mula sa mga lending institution. Sabi ni Secretary Galvez, hindi man niya naisiwalat aktual na presyo ng bakuna, nabigyan naman daw niya ng ideya ang mga kausap na senador ukol sa halaga ng bakuna at kung gaano kalaki ang magiging savings ng bansa sa mga pinasok na deal. Nakita niya talaga na yung mga presyo na ginawa natin is binagsak po talaga natin. At dahil hindi ko nga ma-reveal yung presyo, nagbigay po ako ng mga indicative prices. Talagang nakita nila yung talagang yung ginagawa po natin ay talagang merong due diligence and very prudent. At nagpapasalamat din po ako na naintindihan po nila na talaga yung proseso po na yung NDA, yung non-disclosure agreement is talagang very binding. Sabi ni Lacson, maraming issue ang naklaro sa briefing sa yun na nga kasi, ang hirap sa inyo, dakdak kayo ng dakdak kagad, kung ano kagad binibintang ninyo, kesyo ganito, kesyo ganyan, tas meron pa kayong pautot, no, dahil sa atin, kaya tayo bumaba ngayon ng gobyerno. Hindi pa nga nyo nakikita, daldal na kayo ng daldal Pasiklab kasi para sa 2022 anak tayo ng mga yun lang. nila ni Galvez. Pinayuhan nga raw nila si Galvez na ipaliwanag sa hearing bukas sa Senado ang iba't ibang Ang hirap po kasi sa inyo, dumadaldal muna kayo bago kayo, bumabanat muna kayo bago nyo ipaliwanag. Pwede nyo naman kausapin na maayos Sek, ano ba ang problema dyan? Kasi nagpasiklab ka kay Jay, may camera nandyan yung mga cameraman ganito kasi yan tapos pagkalabas nyo may press con. Pasiklab kayo na keso ganito, keso ganire, keso kayo ang may dahilan kung bakit bumaba yung presyo. Ganyan naman talaga yung presyo. Dumadaldal muna Masyado kayong nakatingin sa 2022 Ano ba gusto nyo? issue nang hindi nalalabag ang kasunduan sa vaccine suppliers. Sa kanilang panig, kinikilala at nirerespeto raw nila ang nasabing mga terms. Ayun naman pala Ang dami nyo pang satsat, kaya respetuhin nyo rin pala yung term Inuna nyo yung pasiklab sa media Eto seryoso ako Nakakainis Uunahin nila yung magpasiklab sa media na kesyo may ganito, I can smell corruption sure. Sinabi nga ni Senator Bongo, wala kahit utot lang Totoo sinabi ni Senator Bongo, mamaya play ko yan. Upang hindi manganib ang delivery ng bakuna na magsisimula sa unang quarter ng taon. Humingi rin ng paumanhin si Galvez kay Lacson matapos sabihin ito sa isang pulong na nababahiran ng politika ang pagdinig ng Huwag kang humingi ng sorry dyan. Talaga naman nababahiran ng politika Senado sa vaccine procurement. Ako po ay nagpapasalamat po kay Senator Lacson dahil kasi meron din akong pagkukulang at yung aking akusasyon na ginagamit yung politika ng Senado, yung hearing, ako po yung kamali and I want to make an apology on that. Tinanggap na ni Lacson ang paumanhin ni Galvez. Magpapatuloy bukas ang pagdinig ng Senado ukol sa COVID vaccine. Ian Cruz, nakatutok, 24 oras. Palakpakan!
O, tingnan nyo to ha. Panoorin nyo sinabi ni Senator Bongo. Kahit utot lang. Walang nakikitang problema si Senador Christopher Bongo sa pagbili ng mga lokal na pamahalaan ng sarili nilang supply ng COVID-19 vaccine. Oh. Anya, ginagawa ng pamahalaan ang lahat para hindi maunsyami ang pinakaantay na vaccine rollout sa bansa. May ulat si Alan Francisco. O, 5 na lang. Si Pangulong Duterte mismo ay hindi papayag ng korupsyon. Pag naamoy lang ni Pangulong Duterte, pag naamoy lang niya na may korupsyon, ni utot ng korupsyon sa gobyerno po, pag naamoy niya, siguradong yari kayo. Yan ang binigyang diin ni Senator Christopher Bongo. Hindi utot lang daw ha. Kaugnay ng pangamba ng ilan na baka umano magkaroon ng korupsyon sa pabili ng COVID-19 vaccine. Tiniyak ni Go na maging siya bilang chairperson ng Senate Committee on Health ay babantayan ito, lalo't sensitibo ang usapin ng bakuna. Sinabi rin ni Go na nakausap na niya si Pangulong Rodrigo Duterte at si Senate President Vicente Sotto hinggil sa vaccine deals. Inatasan aniya ng Pangulo si Vaccine Czar Secretary Carlito Galvez na ipakita ang kasunduan kay Senate President Sotto para matapos na ang pagdududa. Ayaw rin aniya ni Secretary Galvez na lumabag sa non-disclosure agreement para hindi maantala ang pagdating ng mga bakuna sa bansa. Pag nag-violate po si Secretary Galvez sa non-disclosure agreement, ay magiging ma-terminate po yung kanilang kasunduan. Pag na-terminate po yan, ang apektado po rito, yung taong bahayan na naman po, yung mga ordinaryong mamamayan natin na nag-aantay po sa vaccine rollout. Umapila rin ang senador kay Pangulong Duterte at kay Sotto na magkasundo na dahil naghihintay na ang taong bayan sa bakuna. Sa Senator, we want transparency. Ayaw nating magduda ang taong bayan at ayaw nating may masayang ni piso na pera po ng taong bayan. Sang-ayon din ang mababatas na payagan ang bumili ng bakuna kontra virus ang mga lokal na pamahalaan, basta tiyakin lamang na ligtas ito. Ang mga ito ay sinabi ni Senador Go nang bisitahin niya ang mga residente ng Taytay Rizal na nasunugan. Namahagi siya ng ayuda gaya ng mga groceries, vitamins, face mask, face shields, computer tablet para sa mga mag-aaral, bisikleta, sapatos at iba pa. Kasama niya ring nag-abot ng tulong ang kinatawa ng ilang ahensya ng gobyerno. Vice Mayor Mitch Bermundo. Salamat po ako sa Panginoon Diyos. Alan Francisco para sa Bayan. Grabe talaga to si Senator Bongo. Palakpakan. Grabe. Ay nako, alam nyo ito walang biro pag si Senator Bongo. Tuwing napapanood ito ni Senator Bongo yung ating live tapos may mga humihingi ng tulong. Basta sabi ko nga meron kasi nag-email sa akin na humihingi ng tulong. Sabi niya kasi yung bata daw. Sabi ko pahingi ho nung yung picture at saka yung hospital bill. Para ho isasubmit natin yan kay Senator Bongo. Tutulong ho yan. Sabi ko sa inyo, wala hong yan. Wala ho yang yung babagal-bagal. Wala sa bokabularyo ni Senator Bongo yung babagal-bagal. Grabe ho yung kanyang staff. Yung mga staff niya, ang bibilis ho talaga. Nakakabilib ho. Sa totoo lang ito, wala akong nakitang ganyang politiko sa pabilisan ng tulong. Sus. Yung iba, magtatanong muna, may media ba dyan? Pwede bang ang kapal ito, interview? Ito, wala akong ganun. Mailap nga yan si Senator Bongo sa Grabe ho yan. Napaka ho talaga niyan. Grabe. Promise. Walang biro. Di katulad nung ibang senador dyan, nag-iingay tuwing malapit ng eleksyon. Ito si Senator Bongo, remember 2019-20, so may 3 years pa siya. Hindi niya kailangan mag-ingay pero grabe ho magtrabaho yan. Sabi ko sa inyo, grabe ho.